ikaw ang mamamatay. Konting paggalang mga ginoong. Pinaglaruan ng tadhana. Oh, Julie. Wala kaming kinalaman dito. May malaking palabas sa Teatro de Variedades. Samahan ng Opera Francis na pamahalaan ni Mr. Joy ay nagtatanghal ng Les Cloches de Corneville sa kauna-unahang pagkakataon. Isang lalaking hindi natitigatig at hindi kabakasan ng pananabik. Ang lalaking ito ay binansagang Kumaron Kusido dahil sa kanyang mapulang mukha. Kumarin kasi daw, kaibigan. Oy, Kiko, anito ka pala? Mapalad ako sa pagkabit ng mga pretelyon. Malaking pabuyang ibinigay ng mga Francis. Kung 6 na piso ang ibinigay sa iyo, magkano naman ang ibinigay sa mga praile? Sa mga praile? Maaring hindi mo alam, pero ang mga perang kikitain sa palabas ay mapupunta lamang sa mga praile. Ang mo dyan sa Ano na kayo? May balak sila? Ngunit anong kabuluhan nito sa akin? Ano ba yan? Malapit nang magkasiyam ng di at wala pa rin ang mga general. Buksan ang mga tabing! Andito na general. Hindi niya napupunan pero ang iba ay taong gubat. Iyan ang mga Cervantes. Tama! Totoo talaga yan. Ang iba ay walang mga galang. Wikang prinsesa Juanito, kahanga-hanga. Di tulad kiti Porcio. May usapan kami nga kung muna ang manonood ng dula para disente ang magiging hingay na plan. Ngunit, bakit kasama niya aking kagaw? Tignan nyo, tila may bakang upuan doon. Naniniwala ako sa Ginoong Simon ang bakanteng upuan yan. Ngunit wala kanya presensya. Bakit kaya? Gusto ka, Pepay? May magandang bang balita? Kaninang hapon ay nagpadala ako ng isang kay Don Custodio. At nandito siya ngayon upang ihatid at kasagutan sa mga kahilingan niyo. Narito po ang liham. Salamat, kaibigan. Mga kaibigan, narito na ang liham galing kay Don Custodio na ibinigay kay Pepay. Ang mga kasagutan sa ating mga kagustuhan. Okay. Go. Dear Sharon, baba mo. Naman mo. Lagabis na yan. Ang bait talaga ng taong yun. Mabuti nga, wala naman ako nakikita masama ngunit
yan ay naaayon sa ating kagustuhan. Nakausap ko rin si Padre Irene. Sabi ni Padre Irene ay magkakaroon tayo ng salo-salo. Basilio, wala ka sa teatro at tama kung dito ka nagtungo. Kumusta ang may sakit? Ang tibok ng puso at mahina na ang pulso. Maaaring bukas mamamatay na siya na parang tinamaan ng lintik. Tulad ng mga Pilipina, Lalo pang nakapanghinayang sa kanya ang kanyang bangungot at takot. katulad ng pamanaan, Basilio. Makinig ka ng mabuti. Sa loob ng isang oras, magsisimula ng himagsikan. Wala ka na makikita ang iba kundi labanan at patayan. Magpasya ka. Wala ng oras, Basilio. Nandito ako para iligtas ka. Hanap mo lahat at ako'y magtatagumpay. Ang hindi kakapi sa amin ay ituturing kong kaaway, Basilio. Sa piling ng maniniin o sa aking bayan? Narito ako upang ihandog sa iyo ang dalawang bagay. Ang iyong kamatayan o ang iyong hinaharap. Sasama ka ba sa akin o mapapahama ka sa aking mga tauhan? Ang di pagpanig kanino man ay naglalagay sa sarili sa gitna ng magkabilang lakas, Basilio. At ano? Ano ang dapat kong gawin? Dali. Sa gitna ng kakuluhan, buksan mo ang kabinto sa Santa Clara at kunin mo ang malaga sa iyo. Si Maria Clara? Go! Oo, si Maria Clara. Ibig ko siyang iligtas. Iniibig kong mabuhay para maligtas siya. Bumalik ako. Pinasa kong himagsikan sapagkat... Huli na kayo. Bakit? Patay na. Patay na si Maria Clara. Siya patay. At ngayong gabi, ililigtas ko siya at ikaw ang mamamatay. Ilang araw na siyang may sakit nung pumunta ako sa kumbinto para makibalita. Patay? Patay na? Namatay? Namatay man lang sundi ko nakita. Namatay nang hindi man lang nalaman na nagkakabuhay ako para sa kanya. Nagdurusa. Dalawang taong pinaglaruan ng kapalaran. Isang binatang mayaman, may pinag-aralan, malaya at may magandang kinabukasan. Ikaw at ako pinagtagpo, nag-usap Ang ang dalaga ay kasing ganda ng isang pangarap, ating dalisay puso, at walang kamalayan sa lakad ng kamunduhan. nagkasundo, magsama habang buhay. Paulita, dumating ka. Magandang gabi po. Ikaw, may alam ka na ba kung saan itatago ang aking hangal na tiborsyo na yan? Wala pa rin po bang balita hanggang ngayon? Di bali na nga, pupuntahan ko muna ang aking mapapangasawa. Nakakabiglang nandito ka. Ikaw ang nakipagtipan. Paano hindi? Ngunit hindi mo man lang ako pinansin. Tinitigan kita mula umpisa hanggang matapos ang dula. Ngunit iyong mga matay hindi mahiwalay sa mga artista. Nasa iyo ang atensyon ko. At ang ideyang pumunta ka kahit may napag-usapan na tayo. Tamang ako ng aking ale at pumayag sa pag-asang magkita kita. Ngunit, ano ang kahulugan ng pagsama ni Palais? Tandaan mong wala siyang halaga sa akin. Ang aking ale lamang umiibig sa kanya. Pinapaalala ng iyong mukha ang dalisay ng ating bayang pinagdalihan. Kung paparoon ka, kahit minsay yakapin mo ang landas na iyon at laruin ng iyong mga daliri ang tubig ng batasan. Ngunit balita ko'y daraan tas mga bundok upang makapunta roon. Tiyak may mga linta sa daan. Di magtatagal ay magkakaroon din doon ng bakal na daan. Ngunit kailan pa?
kung ako'y ugod-ugod ng dalaga. Naniniwala akong diyan tatagal dahil sa aming pagtatyaga at kabayanihan na ang gantimpala ay kaginhawaan. Kung walang mapapala ang aming pagsisikap, mapalad ako mamatay sa iyong mga matang mapagmalaki na ang iyong iniibig ay ipagtanggol ang karapatan ng kanyang bayan. Halika na, Paulita. Baka ikaw ay sipunin. Hindi talaga tumutupad sa pansiwa nito. Hindi siya sumusupot. Mas mabuti pang si Basilio ang ating inayayahan. Mga kapatid, nakakatawang isipin na narito tayo ngayon at nag-aalay ng isang piking sa taong pag-asa ng kadayaan. Ilabas ang pansin lang. Ialay natin ito sa taong iyon. Sa karangalan ni Don Custodio, ang sopas na ito ay papangalanang Panukalang Sopas. May mga ulang pagdarating. Isang lumpiang inship na baboy ang laman. Ihandog kay Padre Irene! Ihandog! Hindi makakain ng pare kung di tatanggalin ang ilong ng baboy. Kung gayon, tatanggalan ng ilong. Tatanggalan ang ilong si Padre Irene! Kunting pagagalang mga Ginoong. May 3 ulam pa. Tortang alimango na hinahandog sa mga prele. Teka. Ito bang ika-4 na ulam? Pansit na inihahandog sa pamalaan at bayan. Pinagtibay! Huwag kayong maingay. May mga tinga mga pader. We don't have... Makibalik ko na siya sa iyang kuwan. Nagkita siya kuwan. Sige nga mo. Yan na si Nazar? Ano pa gigan ni Nazar man? Siyempre. Magandang araw, Ginoo. Ano po nangyari? Basilio, sasabihin ka ba kagabi? Ganito po ang nangyayari. Masama po ang pakiramdam ni Kapitan Tiago at Mabutit hindi ka pumaroon, ngunit ikaw ba ay kasapi sa kapisanan ng mga mag-aaral? nagbabayad po ako ng butaw. Kung gayon, ipapayo ko sa iyo, tumiwalag agad. Punitin at itapon lahat ng papilis na nagpapahamak sa iyo. Wala ko sa akin ang mga papilis. Si Ginong Simon bay. Walang kinalaman si Simon sa nangyari. Siya ay sinugatan ng isang taong di kilala at ngayon nakahiga. Hindi siya ang kumikilos. Ibang kamay ang kumikilos at nakakakilabot. May mga tulisan ba? Wala. Mga mag-aaral lamang. Nakakuha sila ng mga pasking masasama. Saan? Sa universidad. Ang pinagbibintangan ng mga masamang pasking masasama ay ang mga mag-aaral na kasapi sa samahan. Mag-ingat ka ngayon. Sipo, Ginoo. Pinapatanggal na ng vice rector ang mga paskin. Ngunit nananatili pa rin ang imahe sa ating mga isipan. Kakilakilabot talaga ang mga pasting iyon. Oo nga, puno ng pagbabanta at pagmamayabang. May kalakasan po talaga ng loob ang mga kumabit sa mga iyon. Sino kaya ang sila rin? Malalaman din natin yan. Hula ko, maraming matitiwalag bukas sa klase at mabibilanggo sila. Maabdan ka ni. Maadto pang makatay lang. Ano yun? Bakit nagkakagulo? Tara, puntahan natin! Ano yun? Kaya siguro may nilay dito!
Tadiyo, anong balita? Walang klase. Isang linggong walang klase. Ipinagbibilanggo tayo ng mga kasapi ng kapisan. Ha? Ikinakatawa mo ba yun? Walang klase. Dixon, Sandoval, Macareg, lumabas na kayo. Magandang araw din ang isagani. Pinakatawag niyo po raw ako, Padre Fernandez. Umupo ka. Lubos kong kinagigiliwan na makausap kita sapagkat ikaw ay malinaw na mamahayag tungkol sa aming mga Dominiko. Mahigit 2 taon ako natuturo at maraming estudyante na ako natuturoan. Ngunit marami pa rin sa kanila ang naninira sa aming mga talikuran. Ngunit humahalik sa aming mga kamay pag nakaharap. Hindi ko po sila masisisi, Padre. Ang kasalanan ay nasa nagturo sa kanila ng pagugol namin. Matanong kita, anong nais ng mga mag-aaral na Pilipino ang aming gagawin? Tuparin ang tungkulin niyo, Padre. Huwag niyo ipamukha sa amin na hindi kami dapat matuto. Dahil balang araw ay hahangarin namin ang paglaya. Ang karunungan ay ipinakaloob sa dapat pagkalooban. Ipagpaumanhin niyo po. Pero kung ano kami ngayon ay dahil kayo ang may gawa. Iho, kami ay sumusunod lamang sa batas ng pamalaan. Dahil itinuturing niyo kaming mangmang. Sige, Iho, sasabihin ko sa mga kaparian na ito ang iyong sinabi. Huli, kumusta ka na? Kamusta na ang lolo mo? Maayos lang naman po ang kalagayan ko. Nabalitaan ko po ang pagpanaw kay Kapitan Tiago. Nakakalungkot isipin. Maril ay alam mo na rin ang sinapit kay Basilio. Nakukulong siya at Maril ay pinagtatapon sa Diyos Providence. Alam ko naman po, biro lamang at lahat ng inyo. Santo Diyos at Fuertes Marimutay. Alam ko malakas si Basilio na kakayanin niya rin ang lahat ng to. Huli! 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 Gumising ka! Ang tagapagtangkilik si Basilio maliban kay Kapitan Tiago. At ngayong wala na siya, lubos nang walang kalaban-laban si Basilio sa bilangguan. Go. Sapagkat ang Pilipinas ay kinakailangan magkaroon ng tagapagtangkilik sa lahat ng bagay, mula binyag hanggang kamatayan. Ngayon, ako naman dapat ang kumilos upang matubos si Basilio, tulad ng pagtupos niya sa aking pagpapaalila. Si Padre Camora ang mainam na puntahan dito. Dahil isang salita lamang ng Padre ay makakalabas ng kulungan si Basilio. Ayoko po! Ayoko po pumunta kay Padre Camora! Ito na po yung tubig, Padre Camora. Go. 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 Huminahon ka, Iha. Nandito lang ako, hindi kita pababayaan. Wala kang dapat alalahanin. Go. Halika na! Hermana Bale, ayoko na po! Bumalik na po tayo! Wag! Wag! Bawa po kayo sa akin! Bumalik ka kung ayaw mo. Sige, pabayaan mong itapon at barilin si Basilio at sabihin tumakas. Patay na siya at saka
Halika na! Go. Magandang araw, Padre Camora. Magandang araw, Hermana Vale. Uhuli. O sige ulit, mauna muna ako. Padre, wag po! Hindi ko na kaya to, Basilio.